Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, inahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga iskriba at ng mga pariseyo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon at kapisahan ni San Ignacio ng Antioquia. Sa unang pagbasa, sa pagsisimula ng panibagong sulat ni San Pablo sa mga tao doon sa Efeso, ang nilalaman ng kanyang unang bahagi ng kanyang sulat ay puro pagpapasalamat sa Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo na siyang nagkaroon ng lakas ng loob para ituwid ang mga maling nagiging kalakaran, paniniwala ng mga tao noon. Kaya nga sa Ebanghelyo, narinig natin na ito na rin yung huling bahagi na si Jesus ay naroroon sa bahay ng isang pariseyo. Maalala niyo po, noong Lunes, siya ay inanyayahan na kumain sa isang bahay ng isang pariseyo at nandoon din yung iba pang mga kilalang personalidad at hindi lang pariseyo, mga eskriba at mga bihasa sa kautusan. Kung i-imagine lang natin yung senaryo, no? Halimbawa, kung ikaw po ay nandoon yung mga malalaking tao, mga kilalang tao, at kinatatakutan din ng mga tao. Ano kaya ang magiging behavior mo? Ano kaya ang magiging pagkilos mo? Tatameme ka kaya dahil nandoon sila o maninindigan ka sa kung ano yung itinuturo ng Panginoong Diyos na dapat na ipinapahayag? Kasi ito yung ginawa ni Jesus. Una, sinita siya tungkol sa hindi paghuhugas ng kanyang kamay. At doon niya na sinimulan para ituwid ang mga ipinapatupad ng mga pariseyo at mga may kaalaman sa kautusan, sa batas. Hinambing sila na para silang mga libingan, mapuputi sa labas. At katulad din ng sinasabi na mahilig sila na lumakad sa maraming tao na pinagtitinginan, pinagpupugayan. Hindi ito pinangimian o pinagdalawang isip na sabihin at ipahayag ni Jesus. Hindi para sila ay awayin, hindi para sila pahiyain, kundi sila ay para magising sa katotohanan upang magkaroon pa ng pagkakataon na mailigtas pa sila.
Kaya nga ngayon, no, siguro maganda rin na mapagnilayan natin ito at mapagdasalan na kung sakasakali na tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon, nawa mas maging matapang din tayo. Halimbawa lang po, narariyan ng mga tatakbong manunungkulan ng lingkod bayan. Sasabihin mo ba ng totoo kung ano ang hinaing mo? O tatahimik ka lang din? Makikipalakpak ka? O makikikaway ka? O maghihintay ka din na abutan? Ipaparating mo ba na kung ano nangyayari sa kalye, sa barangay? Ipaparating mo ba yan? Kung paano, bakit ang traffic hindi nila maayos, hindi masolusyonan? Bakit hindi mabigyan ng mga pangangailangan ang bawat distrito? Sa bawat patawag nila, 1,000, mababa ng 1,000 na sa lahat ng dumadalo. So may pera. Pero kaya mo bang sabihin yon? O makikisabay ka na lang sa agos? Kasi malaking tao yan, kilalang tao yan . So nasaan na yung ating pananampalataya kapag ganyan ang nangyayari? Matatakot ka rin ba? O sasamantalahin mo na makikiisa ka na lang kasi malakas yan. Pwede tayong maging kapit. Pwede tayong kumapit dyan na makaka-request tayo, hindi tayo pahihindian. Paano kaya? Itong ginawa ni Jesus, hindi natakot si Jesus. Kahit na ngayon, sabi nga dito, hindi kasi nila nakuha si Jesus. Kaya ngayon, tinutulig sana nila si Jesus at tinatanong, hinahanapan kung paano siya masisira. Pero hindi ito, hindi ito ang magiging hadlang para huminto sa Jesus na magpahayag ng mabuting balita. Sana lang din, kung magkaroon tayo ng pagkakataon na makaharap natin ang mga kinauukulan, nawa ipahayag din natin ang kung ano ang nararapat nilang marinig. Amen?